Mapagpalang araw po ng Sabado sa bawat isa sa atin. Kamusta po tayo mga kabataan at mga teacher? Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay may oras upang sambahin ang ating pong Panginoong Diyos. At meron tayo pa ring oras na mag-aral po ng Kanyang pong salita. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay meron pong pinamagatang The Sheep o ang tupa. Ang ating pong key text ay matatagpuan po sa Psalms 23 verse 1 and 2. Ito pong text na ito ay kilalang-kilala. Ang sabi po rito, "The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams." Ito po ay galing sa New International Version. Alam niyo po, simula bata pa lamang ako, ito pong text na ito ay lagi ko nang naririnig. At ito po yung unang-unang text, memory text na itinuro po ng aking pong nanay. Ano po, "The Lord is my shepherd." At dito po makikita natin na ang ating pong Panginoong Diyos, ang siya pong pastol natin sa ating pong buhay. Pero sa araw po na ito, ang ating pong ifo-focus ay about po sa tupa. Hindi po muna doon sa pastor. Sapagkat lagi na po natin naririnig mga sermon na gawa po rito sa Psalms 123 at ito po ay patungkol lagi sa ating Panginoon. Kaya alam na alam natin kung gaano po kahalaga ang ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Ngayon po gusto ko pong ipunta tayo sa buhay po ng mga tupa. Ang sabi po ni Elizabeth Kenny, "It is better to be a lion for a day than a sheep all your life." Makikita po natin, isang nakapagtaka ang sinabi po ni Elizabeth na mas maganda pa daw ang maging leon kaysa daw po maging tupa. Bakit po kaya? Sapagkat makikita natin dito, meron po tayong i-discuss na 10 mga karakteristik lamang ng mga tupa. Yes, marami karakteristik ang mga tupa, ngunit sa araw na ito, gusto ko pong i-focus sa ating mga isipan ang 10 karakteristik ng tupa. Alam niyo po ba na ang mga tupa ay sila po ay madaling matakot? At sabi po rito, they are easily panic. Even if sheep are not directly bitten or survive an attack, they may die from panic or from injuries sustained. Pansinin niyo po ito. Ang mga tupa po ay madali daw po silang mamatay. Kahit hindi daw po sila nakagat ng lobo o anumang kakain sa kanila, sila po ay namamatay pa rin kahit hindi sila masyadong napuruhan. Bakit po? Sapagkat sa kanila pong pagpapanik, sa sobra nilang pagkatakot, doon po sila nagdidisgrasya. Minsan sa sobra nilang panik, takbo sila ng takbo, nahulog sila sa bangin. Sa sobrang panik nila, takbo sila ng takbo, sumangat na parang sila doon sa isang alambre. At doon po yung magiging sanhi ng kanilang kamatayan. At alam niyo po, ang pangalawang karakteristik ng tupa, sila po ay dumb at kalipot. Ano po ibig sabihin nito? Sila po ay madali pong maloko. Sheep are slow learner. Ito po yung 3 karakteristik nila. Slow learner sila, matagal silang matuto. Alam niyo po ba na ang mga tupa, kaya po nilang mag-recognize ng 10 mga tao at 50 na mga other sheep for at least 2 years. Tingnan niyo po, no? Paano po nila ma-recognize, ma-memorize yung mukha ng 10 tao sa loob po ng 2 taon. So, tingnan natin, talagang napakabagal ng kanila pong utak at napakabagal po nilang matuto. Kahit ilang beses na paulit-ulit na tinuturuan sila ng pastor, hindi po nila ito matututunan. Sapagkat ang mga tupa po, sila po ay mga slow learner. At alam niyo po ba, na ang tupa, hindi po nila kayang maglinis ng kanila pong dumi. Hindi po katulad ng kambing, yan, kaya nilang linisan ng kanila pong katawan kapag may mga sumabit, may dumi. Ang bibi, laging naliligo, ang ibon, kahit ang maliliit nilang gum, kaya po nilang linisan ang kanila pong mga sarili sa pamamagitan ng water drops. At pinupunas-punas nila ang kanila pong mga
paa na nasa harapan, saka buo nilang dito sa antena nila, sa mukha at sa kanila pong katawan. So, pero ito makikita natin, ito pong mga tupa, hindi po nila alam kung paano po linisin ang kanila pong katawan. At ang panglima po nilang karakteristik, they don't have navigational skills. Kung papansinin po natin, ang tupa, kapag inilagay mo yan sa isang lugar, kahit hila-hila mo yan ng may lubid at ilagay mo sa isang lugar, hindi na po nila kayang bumalik. Sapagkat hindi po nila matandaan yung kanila pong daraan. Hindi po katulad ng kambing. Alam na nila kung paano sila babalik. Aamoy-amoy lang nila. Basta meron silang maamoy sa kanila pong daanan, ganyan. Kaya po nila kung paano bumalik sa kanila pong tahanan. Pero ito pong mga tupa na ito, kaya po pala sa Bible, kadalasan ng ini-illustrate ng ating Panginoong Diyos na mga naliligaw na mga hayop ay mga tupa. Dahil hindi po nila alam kung paano po bumalik. They can easily lose and they don't know how to go back. They keep their heads down, nibbling and wandering from one grassy stalk to another. Ito pa po yung isang karakteristik nila, mga kapatid. Ang mga tupa po na ito, kaya rin po sila madaling naliligaw sapagkat ang ulo po nila ay lagi po nandun sa baba nakatingin. Basta doon lang sila sa mga pagkain nila. Parang sa ating pong buhay, no? Lagi tayong nakatingin dito po sa mundong ibabaw na ito. Hindi tayo marunong tumingin doon sa itaas. Pang-anim po, sheep are defenseless, easily killed by enemies. Although na ito pong mga sheep na ito, at lalong-lalo na yung mga lalaking tupa, ay meron po silang napakalaking horn dito sa kanilang ulo na. Hindi po nila ito nagagamit na panglaban sapagkat hindi po nila alam ito gamitin. At ito pong mga tupa na ito, hindi po nila kayang may pagtanggol ang kanila pong sarili, kaya madali po silang nakakain at napapatay ng kanila pong mga enemies. Alam niyo po, pang-pito na katangian nitong mga tupa na ito, sila po ay copycats. Pag sinabi po natin copycats, gaya-gaya. Kapag ang isang sheep ay nakita nila, yung isang kasama nila tumalon, tatalon na rin po lahat. Kapag nakita nila tumakbo, tatakbo na rin po lahat. Yan po yung ugali po ng tupa. At pangwalo po, sheep are stubborn. Although na ganun po sila po ay slow learner, sila po ay madaling maligaw. Ang isa pa po sa nakakalungkot na ugali ng mga tupa, sila po ay matigas ang ulo. Ano po, hindi po sila kayang basta-basta sumusunod sa kanila pong pastol. Alam niyo po, sabi nga po ng isang nag-aalaga ng mga tupa, sabi niya, sa kanya pong experience, at kasabihan, it is like trying to move an elephant. Parang ano daw po yung sheep, parang ikaw daw po ay naghihila o nagmumove, nagtulak ng isa pong elepante. Sapagkat ang tupa na po ay napakatigas din po pala ng ulo nito. At alam niyo po, ang number 9, sheep are dependent. Hindi po nila kayang mabuhay mag-isa. They are dependent to themselves. And they need a shepherd. Ito po yung pang-sampu natin karakteristik sa mga tupa. They need a shepherd in their life. Yes, sheep needs a shepherd too. Calm them when they are timid, fearful, and panic. Help them even they are dumb, stupid, gullible. Patiently teach them even they are slow to learn. Ano po, kailangan din nila ng pastor sa kanila pong buhay para maglinis ng kanila pong mga dumi. At kailangan po nilang pastor sa kanilang buhay upang mag-guide po sa kanila pong mga daraanan, sa kanila pong pagkain. Kailangan po nila ng shepherd na magdi-defense po sa kanila pong mga kaaway. Kailangan po nila ng shepherd na tutulong sa kanilang makatayo kapag sila po ay nadapa o napahiga. Alam niyo po kasi ang tupa kapag sila po ay napahiga, lalo na pag malaki ang kanilang mga tiyan at busog na busog, hindi po nila kayang makatayo. So kailangan po nila ng shepherd na tutulong sa kanila pong tumayo. At kailangan po nilang shepherd na maghanap sa kanila pag sila po ay naligaw. Alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ano po ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 6, we all like sheep. Sabi po rito,
tayo po ay katulad ng mga tupa sa ating pong buhay. Kaya po kung papansinin po natin, ang ating pong Panginoong Diyos, kapag siya po ay nagdi-discuss ng mga parables tungkol sa tupa at tungkol po sa kanya pong mga anak na mga nalitaw, kanya pong hinahalin tulad ito sa mga tupa. Tayo po ay hinahalin tulad niya sa mga tupa, sapagkat ang ugali daw po pala nating mga anak ng Diyos ay para po tayong mga tupa. Unang-una po, balikan natin. Unang karakteristik ng tupa, sila po ay timid and fearfully and easily panic like ships. Alam niyo po, tayo po ay katulad po ng mga tupa. Madali po tayong mag-panic. At dahil po sa pagpapanik natin, minsan doon po tayo lalong mas nadidisgrasya sa ating pong buhay. Kapag tayo po ay may problema, kapag konting problems na nangyayari sa ating pong buhay, nagpapanik na po tayo. Hindi natin alam kung gagawin natin. Nandiyan na yung paulit-ulit na pag-worry sa ating pong buhay. Nandiyan na pag dumating yung exam, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Diba? Bilang estudyante, nagpapanik na tayo pag may quiz, may mga project, natambakan tayo ng sunod-sunod na mga assignment ng ating mga teacher. Sa ating mga teacher naman, minsan, madali tayo nag-worry kapag dumating na yung mga pasahan ng exam o yung paggagawa ng mga grado at mga kailangan natin ng mga activities para sa ating mga estudyante. Yes, alam ko po na ito po ay mahirap para sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, sabi rito, ito po example ko lang, na madali po tayo nagpapanik sa ating pong buhay. Kapag dumating na po ang mga problema na minsan hindi naman masyadong mabigat na mga problema, pero kapag tinignan natin ito sa ating sarili, ay parang napakabigat sapagkat ito po yung sa the way po nating pag-iisip sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Alam niyo po, 97% ng mga bagay na ating pong iniisip, mga wino-worry, 97% po nito ay hindi po nangyayari. Totoo po ba ito? Alam niyo po, nung minsan, nung ako po ay nag-aaral sa eskwelahan, kapag dumarating na yung periodical test namin, nandiyan na, nag-worry din po ako mga kapatid. Nag-iisip ako kung ano kaya ilalabas sa exam. Ayan, review ko ng review ito, review ko yan. I-memorize ko to. Minsan talagang hindi ko na alam kung saan ko ba uunahin ito kaya yung lalabas sa ganito, sa ganito. Pero pagdating ko sa eskwelahan, yung mga iniisip ko na napakahirap na exam. Pagdating sa exam, madali lang pala, ito lang pala yun. Ganyan. So, alam niyo po, 97% ng ating pong mga iniisip, kapag tayo nag-worry, ay hindi po ito nangyayari. At pangalawa po, ang mga tupa ay slow learner. Tama po. At minsan, tayo din po ay mga slow learner. Paano ko po ito nagsabi? Alam niyo po, minsan sabi sa atin ng Panginoon, huwag mong gagawin ito. Magtiwala ka lamang sa atin. Pero, napakatagal po natin itong matutunan sa ating pong buhay. It takes years din para matutunan natin yung salitang trust in the Lord, di ba? Pag sinabi natin trust in the Lord, hirap na hirap tayong matutunan ng mga bagay na ito. Yung faith, yung love God, mahalin natin ang Diyos. Di ba? Parang ang hirap-hirap matutunan ito sa ating pong buhay. Love your neighbor, love your wife, your husband, your child, forgiveness. Ito po, forgiveness. Napakahirap po nitong matutunan sa ating pong buhay. Yung worship me only, sabi ng ating Panginoong Diyos. Pero ang nakakalungkot po, hindi po natin ito matutunan sa ating pong buhay. Napakatagal po natin itong matutunan. May sink in sa ating pong utak. Kaya katulad po tayo ng tupa na tayo po ay napakabagal matuto, napakatagal natin matuto sa ating pong buhay. Pangatlo po, we are dumb, gullible, o yung madali po tayong maloko. Lalong-lalo na po ng ating pong mga kaaway. Ni Satanas, tingnan natin, paulit-ulit tayo minsan nadadapa sa isang bato. Kumbaga, ito pong bato na sa ating harapan, nadapa tayo. Ngayon, kinabukasan, nadadapa ulit tayo. Ano pong ibig sabihin ko po rito na paulit-ulit tayo na dadapa sa isang bato? Ito po makikita natin na paulit-ulit po tayo na nagkakasala sa isang bagay. At madali po tayong matukso ng ating pong mga kaaway.
napakadali nating matangay ni Satanas sa ating pong buhay. Bakit po? We are like sheep. Pang-apat po, we don't know how to clean our dirts. Ito po yung isa sa nakakalungkot. Hindi po natin kayang linisin ang ating pong mga karumihan. Ang tinutukoy ko po rito karumihan ay hindi po yung physically na, ayan, may kabkab tayo dito, may dumi ang ating katawan, kundi ang tinutukoy ko po rito, yung ating pong mga kasalanan. Hindi po natin ito kaya pong linisin, mga kapatid at mga kaibigan. At pang-lima po, we don't have navigational skills. Ano pong ibig sabihin ko? Kapag tayo po ay naligaw ng landas, hirap na po tayong bumalik sa ating pong Panginoon. Hindi na po natin kayang balikan ng ating pong Panginoong Diyos. At minsan, mas natatangay tayo dito sa daanan papunta po sa mundo, sa mga kamunduhang mga bagay. At kahit gusto natin bumalik minsan sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay nahihirapan. Sapagkat tayo po ay katulad ng mga tupa na wala po tayo navigational skills. Like sheep that get lost nibbling away at the grass because they never look up. We often focus so much on ourselves and our problems that we get lost. Sabi po ni Alan Kay. Alam niyo po mga kapatid, isa rin pong paraan o isa rin pong dahilan kung bakit po tayo naliligaw katulad ng mga tupa. Di ba yung tupa lagi po nakatingin sa baba? Ganon din po tayo. Lagi po tayo nakatingin sa baba. Hindi po tayo marunong tumingin sa taas. At minsan, nakafocus tayo lagi doon sa mga problema sa ating harapan. Nakafocus tayo doon sa mga bagay na nasa kikita ng ating mga mata sa ating harapan. Ngunit hindi po natin kayang tumingin sa taas. Kaya po tayo naliligaw. Naalala ko po yung movie ni Moana. Yung sila po ay naglalakbay sa dagat. Naisingit ko lang po, no? Kasama si Maui. Nung sila po ay papunta roon sa isang mountain, na ibabalik nila yung puso doon. Hindi ko alam kung anong tawag dito. So, sa mountain na yun na naging monster. Makikita po natin dito, paano po sila naglakbay at paano sila hindi naligaw. Nakatingin sila doon sa itaas. Meron pa silang pasukat-sukat na ganito. Kaya hindi po sila naligaw. Gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, kailangan po pala natin tumingin doon sa itaas natin, sa ating po Panginoon Diyos. Minsan nga daw po, mas blessed pa daw po ang mga bibi. Kasi pag umiinom sila, tumitingala sila sa taas. Nagpapasalamat daw po sa ating Panginoon. At pang-anim po, we are defenseless also like sheep. Hindi natin kayang labanan ng ating pong kaaway. Tandaan po natin yan. We have sword. Ano po? Meron tayong sword, yung Bible. Pero nakakalungkot, we don't know how to use it against our enemies. Bakit po? Hindi natin ginagamit. Paano natin matututunan? Katulad po ng mga tupa. Meron silang mga horn sa kanila pong mga ulo. Pero hindi po nila kaya labanan ang kanila pong mga kalaban, mga enemies sa kanila pong buhay. At we are copycats like sheep. Gaya-gaya lang tayo mga kapatid, di ba? Pagaya-gaya lang tayo lang. At ayun po, sinasabi ko sunod sa uso, kapag umuso yung ganito, sunod, gaya-gaya tayo sa ating mga nakapaligid sa bawat isa sa atin. Dahil po yan, katulad po tayo ng mga tupa. At alam niyo po, we are stubborn like sheep. Patigas ang ulo natin, katulad po ng mga tupa. Paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Alalahanin mo po, paulit-ulit po tayong nilalahanan ng ating Panginoon. Ngunit ang nakakalungkot po mga kapatid, ay napakatigas po ang ating ulo. Hindi po natin inaalala ang ating po Panginoon Diyos. At pang-siyam, we are dependent like sheep. Hindi po natin kayang mabuhay mag-isa. Hindi po natin kayang mabuhay kapag wala po ang ating po Panginoon Diyos. Kaya po, ang pang-sampu po ay we need a shepherd in our life. Kailangan po natin ng pastor sa ating po buhay. Katulad ng mga tupa na hindi nila kayang tumayo sa kanila po sariling mga paa. Ganon din po tayo mga tao. Hindi po natin kayang mabuhay kapag wala po ang ating pong Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Kaya sa panahon po na ikaw ay naliligaw, sa panahon na ikaw ay nag-aalala, sa panahon na ikaw ay nag-iisa, mga kapatid, sa panahon na ikaw ay nagtatakot, sa panahon na ikaw ay nadumihan ng iyong mga kasalanan, sa
Sa panahon na ikaw ay nadapa. Sa panahon na di mo alam o nalilito ka sa iyong mga gagawin. Sa iyong buhay. O mga desisyon. Hindi mo alam kung paano ito gagawin. Namomroblema ka. Sa panahon na nahihirapan ka sa buhay. Sa panahon na nagkukulang sa pinansyal. Sa panahon na magtuturo sa iyo ng tama. Alam niyo po, kailangan niyo po ng pastol sa inyong buhay. Sapagkat hindi po natin maitatanggi ang isang katotohanan na tayo po ay katulad ng mga tupa na madaling maloko, madaling madapa, madaling marumihan sa ating sarili at marami pa po iba. Isa lang po ang katotohanan sa ating buhay. Kailangan po natin ng pastol sapagkat hindi po natin kayang tumayo mag-isa. Alam niyo po, sa mga panahon na ikaw namomroblema, ito po yung panahon na kailangan po natin ng pastol sa ating pong buhay. Pastol na magtuturo sa atin ng tamang daan. Pastol na magsasabi sa iyo, huwag kang mag-alala. Nandito lang. Pastol na sasama kapag ikaw ay nag-iisa. Kailangan po natin ng pastol na yayakap sa atin kapag tayo po ay natatakot. Kailangan po natin ng pastol na maglilinis sa atin, sa atin pong mga karutan. Kailangan po natin ng pastol na magtatayo sa atin kapag tayo po ay nadapa. Magtuturo sa atin kapag tayo po ay nalilito. Kailangan po natin ng pastol na magbibigay po sa atin ng solusyon sa ating pong mga problema. Tutulong kapag tayo po ay nahihirapan at magbibigay ng kasaganaan kapag tayo po ay nagkukulang. Mga kapatid, kailangan po natin ng pastol na magbibigay sa atin ng pag-asa. Tandaan po natin, without a shepherd, our life has no purpose. Without a shepherd, our life is meaningless. Without a shepherd, we are nothing. Without a shepherd, we are hopeless. Kailangan po natin ng pastol sa ating pong buhay. Hindi po natin kaya mag-isa. I-accept po natin ang realidad na tayo po ay katulad po ng mga tupa na hindi kayang tumayo mag-isa. Madaling naliligaw. At kailangan natin ng tutulong sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na ito pong pastol na itinutukoy ko na kailangan natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Siya po ang mabuting pastol. Alam niya ang ating pangangailangan. Naririnig niya ang ating mga dahilan. Siya ay ating kalinga. Siya ay ating tagapagtanggol. Siya ay tagapagpatawad. Siya ay ating tagapagpagaling. Gusto mo bang mapabilang sa kanya po mga tupa? Bilang mga tupa, pagkakatiwalaan mo siya na iyong Panginoon at Diyos. Alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin at gusto ko pong ulit-ulitin na tayo po ay katulad ng mga tupa na madaling na mga naliligaw sa ating buhay. At kailangan po natin ang pastol sa ating buhay. Willing po ba tayo na maging tupa ng ating Panginoon? Kung tayo po ay willing, then bakit pa tayo nagdadalaw? Tayo po ay magtiwala, lumapit sa Kanya sapagkat kailangan natin siya sa ating buhay. Nawa po pagpalain po tayo sa araw na ito ng ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang mga ugali ng mga tupa ay katulad po ng ugali po natin. At tandaan po natin na kailangan po natin ng pastol sa ating buhay na tutulong at yayakap sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless po sa atin.